Ang mga lumalabas na report, hindi po magiging abogado ng presidente si VP Sara dahil sa saligang batas natin ay mayroong pagbabawal sa pag-practice ng profesyon. So ang kanyang karapatan po bumisita ay birang anak, no? So ulitin ko po, hindi siya papasok bilang isang abogado. Pero kanina po, alas 9 hanggang alas 10 sa imedya, ay nakapasok po at nakabisita si Executive Secretary Medaldea, former Executive Secretary Medaldea, at importante po na malaman ninyo kung anong lagay ng ating presidente. So ES, kamusta po ang ating presidente? Magandang hapon po sa inyong lahat. Okay naman siya. He's in very high spirits. Ano lang siya, naiisip niya mga sumusuporta sa kanya. Nagpapasalamat siya sa inyong lahat. Tuloy niyo lang ang dasal. Isa sa medyo namimiss niya yung kanyang usual na kinakain, yung tuyo, yung munggo, at higit sa lahat, yung piniritong saging. Yun ang nawawala sa kanya. Other than that, it's okay. And keep on praying for him. Maraming salamat po. Gano'ng katagal po yung bisita ninyo? Siguro effectively mga 1 oras lang. Kasi maraming protocol na pagpasok, pero sumusunod tayo sa proseso nila. Ano naman po itsura ni Presidente Duterte? Magandang pala itsura niya. Medyo nakahabol na ng konting tulog. Yun, okay naman. Meron ba ko siyang mensahe para sa mga nagmamahal sa kanya dito sa buong mundo? Tinanong ko siya niyan. Sabi niya, mahal na mahal ko kayong lahat. At maraming salamat sa lahat na suporta na binibigay niyo sa akin at sa aking pamilya. Okay. So, maraming salamat ES. Si ES po ay nagmamadali. Nasa baba na kanyang sundo. We will give you the latest update pag meron naman po. Maraming salamat po. From The Hague, Harry Roque po, your spokes. Bye-bye. Si VP Sara, and today at 9 o'clock, si Executive Secretary Medaldea rin, former Secretary Medaldea. No? So ako, I can only rely on what VP Sara has said. No? VP Sara said na okay naman daw si Presidente. Medyo nung time na binisita niya, hapon na, 1 meal pa lang ang sinerve sa kanya, hindi masyado nakain ni Presidente ang Dutch food. Pero pinaghandaan na raw siya ng kanin. Okay? Now, let me tell you about the detention facility. Kahapon kasi I had lunch with the Dutch National. Itong detention facility po is not exclusively for the ICC. It is an international detention facility being run by the Dutch government. And in fairness, they refer to it as the Hilton Prison. Kasi wala siyang rehas. It's a compound. It's like a dorm, I guess. No, walang rehas. They're free to move about. And quality of food naman is hindi masama. Kaya lang daw, syempre, it's Dutch food. No? And they have accommodated President Duterte's preference for rice. So, ang tawag po dito sa Europe ng detention facility being run by the Dutch government, but it's an international detention facility na merong particular wing reserved for the ICC is Hilton Prison. Pero I also need to underscore this, no? Siya po ngayon ay nandun sa, kumbaga, parang clinic ng facility na yon, no? Dahil he is still being monitored, no? Ang problema nga kasi, nagkulang siya ng gamot talaga. And although alam ng mga doktor ang gamot doon, ang aking huling narinig is they are providing him with substitute medicine. Kaya nga po kagabi, nag-deliver kami ng totoong medicine niya with letter and prescription para makita nila na hindi na dapat substitute medicine ang bigay kung hindi yung talagang mga gamot na ni Presidente. Secretary, siya ay... Isa lang. Secretary, ano ang chance? Ano Can you ang please chance? raise your hand. Henry, you have the floor. Go. Yes, Secretary. Ano ang chance na siya ay mapauwi ng maaga at yung pinabanggit ninyong motion, kasama ba na ma-dismiss ang kanyang kaso considering the fact kung sa sinasabi ninyo na illegal ang pagkahuli sa kanya at hindi siya nabigyan ng due process? Again, no, dahil I'm working with another lawyer, at least one other lawyer actively, it would be improper for me to say something without conferring with him. Pero nakapagsalita naman ako na hindi tayo uuwi na hindi kasama ang Presidente Duterte. So let's just say that our prayers is that he will be released at the soonest time possible, and we will take all steps necessary para mapauwi siya
sa lalong mabilis na panahon. Now, siguro naman, I'm not in breach of confidentiality if I will tell you, malinaw yung proseso sa Article 59 ng International Criminal Court Rome Statute. At malinaw na hindi yan nasunod. So, ang mangyayari ngayon ng issue, sapat ba yon para mawala ang jurisdiction ng hukuman? Yan ay pagdidesisyonan ng hukuman kasi hindi naman nila talagang pwedeng ipilit na naiharap siya sa isang lokal na hukuman. Okay? May mga nagsasabi na baka pwedeng mag-petition na i-house arrest na lang sa kanya o interim arrest. Pwede ba yun? Again, as I said, hindi na po, well, of course, ang interim arrest, hindi natin palalampasin yan. But other than yan ay karapatang hingi ng isang akusado sa ICC, wala mo na po na akong sasabihin dahil it would be unprofessional of me to speak without having conferred with my co-counsels. Okay? Thank you, Secretary. Yeah, okay. So, next, si Jason Rodriguez. Jason Rodriguez. Protest lang tayo at yung ibang hindi. Please mute everyone. Everyone mute para isa-isa naman kayo Kasama sa estratehiya nila yung Everyone mute. Henry, pakimute. Radyo po eh. hihilingin na mapauwi ng maas. Henry, mute ka. There you go. Yan, okay. Next, Jake. Yes, attorney. First question po, may I ask po kung ano yung reaction ng Vice President sa overwhelming support Ano ka? Hindi ka malinaw. bayan, Hindi ka malinaw, Jason. ng Pilipinas at maging yung mga Kakantay natin ayusin. Type na lang niya po sa chat. Type na lang yung Jason, ano. garbled ka. Hindi kita maintindihan. Okay? Pakis-type na lang yung question mo. Next, sinong nakataas ng kamay? Sir, ako po. Andy sa GMA. Andy Peñaberto, sir, sa GMA News Online, Go sir. ahead, Andy. Sir, I have two questions, sir. Nung nakita pa natin si VP Sara, nirelay po niya ang message ni dating Pangulong Duterte. Ang sinabi po sa kanya ni dating Pangulo, there will be a day of reckoning. Na-explain po ba sa inyo ni dating Pangulo ang ibig sabihin niya na to, a day of reckoning? And second question po, sir, bilang counsel po ni dating Pangulong Duterte, mabibigyan din po ba kayo ng information kung meron pong mga warrants na lalabas kay Senator De La Rosa, kay former PNP Chief Albayalde, tsaka na sa iba pong mga linked sa killings? If yes, meron po bang warrants na may issue? Okay. Unang-una, lilinawin ko sa inyo ito, ha? Sa mga abogado, tumataas ang balahibo namin pag tinatawag nyo na kaming legal counsel sa ICC. Ako, I can say I'm legal counsel for the President kasi I have given advice to the President on ICC matters. But I have not yet been officially recognized by the court as counsel. Kaya nga, medyo ingat-ingat lang tayo. But ako, walang doubts. I can claim to be counsel dahil talaga nung consistently ina-advise ko si Presidente even before.